Noong gitnang kapanahunan sa Europa, ang mga Han ay sumusulong pakanluran na nagdudulot ng digmaan at pagkawasak sa lahat ng dako. Ang kaharian ng Burgundy ay nakikipaglaban upang mabuhay, at ngayon ang hari ay kailangang lumabas kasama ang kanyang mga tauhan upang protektahan ang mga hangganan. Ang lugar ay natatakpan ng hamog, kaya't maingat na gumagalaw ang hukbo. Dumating sila sa isang nayon at nakitang nasusunog ito, na ang bawat tao at hayop ay patay sa lupa. Biglang may dumaan na kabayo na nagsiwalat ng isang nakatagong kalaban. Ang lalaking ito ay bumaril ng palaso sa hari at tumakas bago nila siya mahuli. Tumakbo si Marshal Hagen sa tabi ng hari, ngunit huli na ang lahat, patay na siya. Ang isang libing ay ginanap sa kabisera. Si Hagen ay lubos na nagsisisi at iniisip ang tungkol sa kanyang pagkabata. Noong bata pa siya, nakaligtas siya sa nakakapangilabot na pag-atake ng isang halimaw na may kaunting galos lamang at ginabayan at pinrotektahan siya ng hari. Nang maglaon, habang nagsasanay si Hagen, tiniyak sa kanya ni Princess Kriemhild na hindi niya kasalanan at bahagi pa rin siya ng pamilya. Hindi nagtagal, si Prinsipe Gunther ang humalili sa trono at nagsagawa ng pagpupulong upang talakayin ang sitwasyon dahil ang kaharian ay napapaligiran ng mga kaaway. Desperado sila para sa mga kaalyado, kaya nagpasya si Gunther na ang kanyang kapatid na babae ay magpapakasal sa hari ng Lombardy. Sinabi ni Hagen ang balita kay Kriemhild at pumayag siyang gawin ang kanyang tungkulin ng walang pag-aalinlangan, ngunit halatang masakit sa kanya na gawin ito. Nang gabing iyon, sa panahon ng bagyo, 11 armadong lalaki ang nakitang nagkakampo malapit sa mga tarangkahan. Nang pumunta si Hagen sa dingding upang tingnan ito ng mabuti, nakita niya ang isang anino na bumulong ng, "Alam ko ang tungkol sa iyong mga peklat," bago nawala. Sa umaga, tumawid ang grupo sa tarangkahan at agad silang pinalibutan ng mga sundalo. Pinagmamasdan sila ni Kriemhild mula sa malayo at napansin ng isa sa mga nakasakay sa kabayo na nagbago ang mukha. Pumayag si Gunther na makipagkita sa pinuno at nalaman niyang siya si Siegfried, prinsipe ng Kasantin. Ang mga ama ni na Siegfried at Gunther ay dating magkaalyado sa mga nakaraang digmaan. Sa gulat ng lahat, hinamon ni Siegfried si Gunther sa isang tunggalian. Agad siyang pinalibutan ng mga gwardya upang protektahan si Gunther at pumayag si Siegfried na manatili bilang bisita sa halip. Sa pribado, sinabi ni Kriemhild kay Hagen ang tungkol sa kanyang nakita at iniisip kung ang taong iyon ay isang matanda, masamang nilalang na nagmumulto sa panaginip ng mga tao. Iniisip niya na dapat ay pinaalis ng kanyang kapatid ang grupo. Nang gabing iyon, binabantayan ni Hagen ang mga bisita. Umalis sa grupo ang isang nakabalabal na figura at naglakad sa paligid ng bayan, kaya sinundan siya ni Hagen. Nagawa niyang i-corner siya sa eskinita, ngunit nang hawakan niya ang balikat nito, ang figura ay gumuho sa isang bungkos ng mga bag. Samantala, lasing na lasing si Siegfried kaya pumunta siya sa kalye para sumuka. Nilapitan siya ni Hagen at sinabihan siyang umalis sa kaharian. Pagkatapos, si Hagen ay natutulog at patuloy na nagkakaroon ng mga bangungot. Nakita niya ang misteryosong panauhin sa kwadra na napapalibutan ng dugo at sinabi sa kanya na hindi siya natatakot. Ipinaliwanag na kinuha ng mga matanda ang lahat sa kanya, kasama ang kanyang takot. Sinabi ng nilalang na alam niya ang mga peklat ni Hagen at kung paano niya nakuha ang mga ito, na nag-trigger ng memorya ng pagkabata tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang sa panahon ng pag-atake ng dragon. Sa umaga, nalaman ni Hagen na ang nakabalabal na nilalang ay nakita ng mga tagapaglingkod sa kwadra at natagpo ang patay ang ilang mga kabayo. Ang mga nakaligtas na kabayo ay natatakot at sinubukan ni Kriemhild na pakalmahin ang kanyang minamahal na kabayo, ngunit naputo nito ang lubid at tumakbo palayo. Sumakay sina Hagen at Kriemhild sa iba pang mga kabayo at sinundan siya. Nagpatuloy ang paghahabulan sa kagubatan hanggang sa huminto ang kabayo sa ilog para uminom. Nilapitan siya ni Kriemhild at sinubukang hipuin, ngunit natakot muli ang kabayo at sinaktan ng kanyang kamay bago tumakas. Ginamot ni Hagen ang kanyang pinsala habang inaamin niyang hindi siya masaya sa paparating na kasal. Maya-maya, sinabi ni Siegfried kay Gunther na naglalakbay siya dahil tinawag siya ng reyna ng Valkyrie na si Brunhild sa isang panaginip. Sinasabing mayroon siyang kapangyarihang manggayuman ng mga lalaki sa buong mundo nang hindi na kinakailangang makipagkita sa kanila. Ang sandali ay tensyonado, ngunit biglang tumawa si Siegfried, sinabing ang kwento ay isang biro. Nagreklamo din siya na kulang ng mga babae ang mesa. Kinagabihan, pumasok si Siegfried sa kwarto ni Kriemhild. Sinabi niya sa kanya na maganda siya, ngunit tumugon si Kriemhild na wala siyang respeto at tinawag siyang naliligaw na kaluluwa at napilita siyang umalis. Samantala, sinabi ni Hagen kay Gunther na hindi magandang ideya ang kasal at tiniyak sa kanya na ang kanilang hukbo ay sapat na malakas. Nagtiwala si Gunther sa kanya at pumayag na kanselahin ang plano. Nag-aalala rin siya sa kwento ni Siegfried dahil sa tingin niya ay totoo ito. Kinaumagahan, ipinaalam ni Gunther kay Kriemhild na hindi niya kailangang magpakasal at niyakap niya ito dahil sa kaligayahan.
Sinabi ng reyna kay Hagen na ang kanyang anak na babae ay handa na magsakripisyo para sa kaharian at iniisip kung kaya din ni Hagen na gawin iyon. Nang maglaon, nagsasanay si Hagen kasama ang kanyang mga sundalo nang lumabas si Siegfried kasama ang kanyang mga tauhan upang magsanay din. Ang kanilang laban ay mas mukhang away sa kalye kaysa sa mga sinanay na kabalyero. Nakalimutan ni Siegfried na hindi ito totoo at binugbog ang isa sa kanyang mga tauhan, kaya kinailangan siyang hilahin ng iba habang tumatawa na parang baliw. Pagkatapos ay humingi siya ng bagong kalaban sa mga taga-roon na sundalo, kaya lumakad sa unahan si Hagen. Nang hagisan siya ni Siegfried ng sibat, madali itong nasalo ni Hagen. Sinabi sa kanya ni Hagen na nagsasanay sila para sa digmaan, kaya dapat gawin ni Siegfried ang kanyang laro sa ibang lugar. Ang sandali ay nag-ambala ng pagdating ng isang kabayo na may patay na katawan. Sa malapitang tingin ay nagpapakitang siya ay isang lalaking mula sa pamayanan malapit sa hangganan, at siya ay natagpo ang pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam kay Gunther na ang mga Saxon at ang Danes ay tumalikod sa kanila. Ang kabisera ay ligtas sa ngayon, ngunit ang natitirang bahagi ng Burgundy ay masusunog. Masyadong desperado si Gunther para sa mga kaalyado kaya sinabihan niya si Hagen na makipag-alyansa sa grupo ni Siegfried, kahit na hindi sinasang-ayunan ni Hagen ang ideya. Nang hanapin ni Hagen si Siegfried, nakita niya ang nakabalabal na figure na pumupuslit sa paligid at nakahanap ng ilang bagay sa lupa na tila bahagi ng isang ritual. Sa wakas ay ipinakita ng nakabalabal ang kanyang sarili bilang si Alberich, at iginiit niyang alam niya kung sino ang nagbigay kay Hagen ng mga peklat na iyon. Ipinaliwanag ni Alberich na nilabanan ni Siegfried ang dragon ng mag-isa at pinatay ito. Pagkatapos ay naligo siya sa dugo nito, na naging dahilan kaya hindi siya tinatablan. Gayunpaman, nahulog ang isang dahon sa kanyang likod at pinigilan ng dugo sa pagdampi sa bahagi ng balat na iyon, kaya ito ang tanging kahinaan ni Siegfried. Si Alberich ay inupahan para gumawa ng espada gamit ang mga buto ng dragon. Sumigaw siya kay Hagen para sa pagpapahintulot kay Siegfried na manatili sa kastilyo, sinabing ibinigay nila sa kanya ang kanyang hinahanap, isang pamilya. Sa kapilya, ang panalangin ni Gunther ay nag-ambala ni Siegfried at ng kanyang mga tauhan. Inilagay niya ang kanyang espada sa kamay ni Gunther at sinabing papatay siya para sa kanya. Nang dumating si Hagen na hinahanap sila, nakita niya si Gunther na nagpapahayag na si Siegfried ay kaalyado na ngayon. Nang maglaon, nagpaalam si Hagen kay Kriemhild bago umalis para sa digmaan. Tinanong niya si Hagen kung bakit niya siya iniligtas mula sa kasal, isinasaalang-alang na ang kaharian ay nangangailangan ng mga kaalyado, ngunit tumanggi si Hagen na sumagot. Sinubukan ni Kriemhild na banggitin ang mga damdamin sa pagitan nila, at sinabi ni Hagen na ginawa niya ito upang protektahan ang kaharian. Gayunpaman, sinabi ni Kriemhild na ang kanilang tahanan ay hindi kailanman magiging ligtas. Kinabukasan, nagmarcha ang hukbo patungo sa digmaan. Nang huminto sila upang magkampo para sa gabi, tinalakay ni Hagen ang estratehiya sa kanyang mga tauhan. Binanggit niya na ang mga Saxon at ang Danes ay matapang ngunit walang disiplina, kaya dapat nilang samantalahin ang kanilang kaguluhan. Naiinip si Siegfried at umalis sa pagpupulong upang magpahinga sa kagubatan. Sumama sa kanya si Gunther at nagtanong tungkol sa kwento ng Valkyrie, kaya sinabi sa kanya ni Siegfried na tinawag ng reyna ang mandirigman na nasa loob niya. Sa kalagitnaan ng gabi, sumakay sa kabayo si Siegfried at inatake ang kalaban ng mag-isa. Sa umaga, nabigla ang lahat nang makita siyang bumalik dala ang ulo ng hari ng Saxon. Ipinaliwanag niya na ang mga Saxon ay darating para hulihin siya at nagkakagulo dahil walang pinuno, kaya dapat nilang samantalahin ang pagkakataon para labanan sila. Ang hukbo ay nasasabik at sinundan si Siegfried sa labanan, hindi pinansin ang mga alalahanin ni Hagen. Hindi nagtagal, isang mabangis na labanan ang naganap sa kagubatan. Pinapatay ni Hagen ang sinumang kaaway na napakalapit, ngunit mas interesado siyang hanapin ang kanilang hari. Lumalaban si Siegfried ng walang awa at hindi nangangailangan ng baluti, na nagdulot ng lubos na paghanga mula sa lahat. Nang mapansin ni Hagen na ang isa sa kanyang mga batang sundalo ay nawalan ng helmet at malapit ng mapatay, tumalon siya sa unahan at mabilis na pinatay ang umaatake bago ibinigay ang sariling helmet sa kanyang kaibigan. Nagpatuloy ang labanan kung saan ang parehong hukbo ay nawawalan ng mga tao sa lahat ng dako. Nakita ni Hagen na ang kanyang pinakamahusay na mamamana ay napalibutan at sinubukang tumulong, ngunit isang grupo ng mga kaaway ang pumaligid sa kanya. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang mamamana na sinaksak hanggang mamatay. Ang kaguluhang ito ay nagpahintulot sa isang kalaban na tamaan si Hagen sa mukha, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang kaliwang mata. Agad na pinabagsak ni Hagen ang umaatake, para lamang bumagsak sa proseso. Ang hari ng Danes ay lumapit sa kanya habang si Alberich ay nagmamasid mula sa sulok. Biglang lumitaw si Siegfried at pinatay din ng hari bago niya maabot si Hagen na nawalan ng malay. Pagbalik nila sa kabisera, pinalakpakan ng mga tao ang pangalan ni Siegfried, nagpapasalamat sa pagdadala sa kanila ng tagumpay.
Inihagis ni Siegfried ang kanyang sarili sa kanila, tinatamasa ang lahat ng atensyon. Samantala, inaalagaan naman ni Kriemhild si Hagen na wala pa ring malay. Dahil sa pagkadismaya, hinanap niya si Siegfried at nadatnan itong umiinom. Binatikos niya siya para sa pag-istorbo sa pagdadalamhati para sa mga namatay, ngunit sinabi ni Siegfried na ang kamatayan ay bahagi ng digmaan. Sa palagay niya, ang mga namatay na mandirigma ay hindi dapat parangalan ng katahimikan, dapat silang ipagdiwang. Nang magtanong siya tungkol kay Hagen, inamin ni Kriemhild na baka mamatay siya, kaya sinabi ni Siegfried na matutulungan siya ni Alberich. Ilang sandali pa, ginagamot ni Alberich ang mga sugat ni Hagen, gumuhit ng misteryosong simbolo sa kanyang katawan habang inilalantad ang katotohanan. Lumalabas na ang kwento ng pagkabata ni Hagen ay isang kasinungalingan. Si Hagen ay nagmula sa ibang kaharian na inatake at sinakop ng ama ni Gunther. Napatay ang kanyang mga magulang at si Hagen ay nakulong sa gitna ng apoy. Ang dragon na nagpakita ang siyang nagligtas kay Hagen sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya gamit ang mga kuko nito at inilipad siya palayo na nagpapaliwanag sa mga peklat. Kalaunan ay ginamit ng hari ang dragon para pagtakpan ang totoong nangyari. Nang sa wakas ay nagising si Hagen, binisita niya ang puntod ng mga namatay na sundalo. Sinabi sa kanya ni Siegfried na wala siyang pinagsisisihan. Nang maglaon sa silid ng trono, natagpuan ni Kriemhild si Siegfried na nagsabing laging bumabagsak ang mga imperyo at hindi nila ipinaglalaban iyon, kaya naman hindi niya ginusto ang trono ng kanyang ama. Si Kriemhild ay talagang humanga sa kanyang kawalan ng interes para sa kapangyarihan. Habang pinapalitan ng benda ni Hagen, inamin ni Kriemhild na nagpapasalamat siya kay Siegfried sa pagliligtas sa buhay ni Hagen. Gayunpaman, iniisip ni Hagen na si Siegfried ay nagbibigay sa mga tao ng maling pag-asa. Iginiit ni Kriemhild na ang hindi totoong pag-asa ay maaaring mas mabuti kaysa sa walang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nadurog ang puso ni Hagen na panoorin si Kriemhild at Siegfried na gumugugo ng maraming oras na magkasama. Isang umaga, nangabayo sila sa kagubatan at hinangaan ang mga labi ng mga lumang digmaan. Tinanong ni Kriemhild kung bakit sinusundan ni Alberich si Siegfried, kaya ipinaliwanag niya na pinatay niya ang amo ni Alberich. Ibinahagi din niya ang kwento ng dragon. Naging apprentice ng panday si Siegfried dahil gusto ng kanyang ama na matuto siya ng disiplina. Gayunpaman, ipinadala siya ng panday sa lambak, umaasang hindi na siya babalik. Matapos ang ilang linggong paglilibot, nakakita si Siegfried ng natutulog na dragon at naisip na ito ang pinakamagandang sandali sa kanyang buhay. Hindi maintindihan ni Kriemhild kung bakit niya ito pinatay noon, ngunit ayaw sumagot ni Siegfried. Sa kanilang pagbabalik, patuloy na naririnig ni Kriemhild ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Sinabihan siya ni Siegfried na huwag pansinin ito, ngunit lumingon si Kriemhild at nakitang natatakpan ng mga baging ang katawan ng kanyang ama. Tumakas siya sa takot, at nang sundan siya ni Siegfried, inamin niyang nagsisimula na niyang makalimutan ang mukha ng kanyang ama. Sinubukan nitong ibenta siya noon sa estranghero, at pansamantala ay kinamuhian niya ito. Napaiyak siya, at inaalo siya ni Siegfried. Lalo silang nagkalapit at nauwi sa pag-iibigan. Pagkatapos nilang makatulog, binangungot si Siegfried at muntik nang mapatay si Kriemhild, ngunit nagising siya sa tamang oras. Samantala, ang mga Han ay patuloy na sumusulong sa kanluran sa ilalim ng pamumuno ni Etzel na nagpapalaganap ng kamatayan at pagkawasak sa lahat ng dako. Ipinaalam kay Gunther na ang Lombardy ay bumagsak at desperado para sa higit pang mga kaalyado. Sa pag-alaala sa kwento ni Siegfried, napagpasyahan niyang kailangan nilang makipag-ugnayan kay Reyna Brunhild ng Iceland. Isang miyembro ng konseho ang nagdala ng balitang ito kay Hagen na hindi sumasang-ayon sa ideya. Si Brunhild ay bahagi ng mga matatanda na gumamit ng dark magic at itinaboy sa lupain. Ipinaliwanag ng miyembro ng konseho na narinig ni Gunther ang Reyna sa kanyang mga panaginip at iniisip na ito ay isang panlilinlang ni Alberich, kaya ikinulong niya ito. Pumunta si Hagen upang makita si Alberich at nangako na palalayain siya kung magbabahagi siya ng impormasyon tungkol sa Reyna ng Valkyrie. Ipinaliwanag ni Alberich na si Brunhild ay hindi magagapi at si Siegfried ay naaakit sa ganoon. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses nito sa kanyang panaginip, kaya nagpasya siyang bisitahin siya. Nagustuhan siya ng Reyna at isang taon silang nagkasama, ngunit isang araw, nawala si Siegfried ng walang salita at nadurog ang kanyang puso. Naniniwala si Alberich na mahal pa rin siya ni Siegfried. Nang buksan ni Hagen ang selda upang palayain siya, wala na si Alberich. Kinabukasan, sinabihan ni Hagen si Kriemhild na huwag magtiwala kay Siegfried, ngunit hindi niya pinansin ang babala at ibinalita niyang pakakasalan niya si Siegfried para protektahan ang kaharian. Si Hagen na nag-aalala ay dinala ang balita kay Gunther at hiniling sa kanya na magtakda ng kondisyon. Sa panahon ng hapunan, binigyan ni Gunther ng basbas ang dalawa, ngunit sa isang kondisyon, dapat siyang gabayan ni Siegfried patungo sa Iceland upang hilingin ni Gunther sa Reyna na pakasalan siya. Sa ganoong paraan, magiging kakampi rin nila ang Valkyrie.
Galit na galit si Siegfried, ngunit walang pagpipilian kundi ang pumayag. Hindi nagtagal, umalis si Gunther at ang kanyang mga tauhan sakay ng barko. Ang mga unang araw ng paglalayag ay kalmado, ngunit sa kalaunan, ang lamig ay nagsimulang magpahirap sa kanila. Isang gabi, nagulat sila sa isang bagyo, at ang mga tripulante ay nagpupumilit na panatilihing kontrolado ang barko habang si Siegfried ay tumatawa. Sa kasamaang palad, ang barko ay tumama sa ilang mga bato at nahulog ang ilang lalaki sa tubig, kabilang si Gunther. Tumalon si Hagen para iligtas ang kanyang hari. Sa umaga, narating ni Hagen ang baybayin at nalungkot nang makita ang mga katawan ng kanyang mga kaibigan. Kahit papaano ay ligtas si Gunther at muli silang nagkasama sa isang yakap. Matapos mahanap si Siegfried at ilang nakaligtas, ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng naglalakad. Naglakbay sila ng ilang araw hanggang sa makarating sila sa isang mahamog na lugar. Sa pag-alaala sa mga patakaran mula sa kanyang huling pagbisita, inutusan ni Siegfried ang lahat na ibaba ang kanilang mga armas. Pinalibutan sila ng mga sundalo at hiniling ni Siegfried kay General Senyowa na dalhin siya sa reyna. Ang grupo ay nakatali at dinala sa isang kastilyo sa ilalim ng bulkan. Sa sandaling tumawid sila sa gate, sinigawan sila ng mga taga roon at sinimulan silang bugbugin. Ang mga bagay inilagay sa kanilang mga ulo habang sila ay nawalan ng malay. Nang magising si Hagen, inalis ang kanyang bag at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking silid kasama si Senyowa. Ipinaliwanag niya na upang mapanalunan ng kamay ng reyna, kakailanganing talunin siya ni Gunther sa labanan. Maraming tao ang sumubok noon at ang mga bungo ay nasa isang tumpok sa malapit. Pagkatapos, pinahintulutan si Hagen na makita si Gunther na may espadang ibinigay sa kanya ng reyna. Ipinaliwanag niya na hindi siya tulad ng sinasabi ng mga kwento at kailangan niyang labanan siya. Samantala, si Siegfried ay binisita ni Reyna Brunhild na nagbigay din sa kanya ng espada. Sumumpa si Siegfried na dumating siya bilang isang gabay lamang at magpapakasal siya sa prinsesa, ngunit iginiit ni Brunhild na siya ay dumating pa rin. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita ang grupo sa labas ng kastilyo at pinagalitan ni Hagen si Siegfried dahil hindi niya sila binalaan tungkol sa mga patakaran. Gustong umalis ni Hagen, ngunit ipinahayag ni Gunther na gusto niyang manatili. Maging si Siegfried ay tumutol, sinabing kahit siya ay hindi kayang talunin si Brunhild. Tumanggi si Gunther na magbago ang isip, kaya tinawag ni Siegfried si Alberich para humingi ng tulong. Pumasok sila sa isang kuweba at kinuha ni Alberich ang dugo ni Siegfried sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang mahinang parte. Pagkatapos ay itinulak niya sina Hagen at Siegfried sa ilalim ng tubig habang iniinom ni Gunther ang dugo. Nagsimula siyang mamilipit sa sakit na napasinghap sa kaginhawaan ng malunod ang dalawa. Lumalabas na pansamantalang nakuha ni Gunther ang lakas ni Hagen at Siegfried. Pagkatapos, inihanda ng mga gwardya si Gunther para sa labanan. Binalaan siya ni Senyowa na kung ang dugo ni Gunther ay dumampi sa nyebe, kukunin ng reyna ang kanyang ulo. Kung dumampi ang dugo ni Brunhild, aalis siya kasama niya. Pagkatapos, sa wakas ay nakipaglaban si Gunther kay Brunhild na nagpapatunay na isang mahusay na mandirigma at mabilis na natanggal ang kanyang helmet. Sinorpresa niya ito sa pamamagitan ng pagharang o pag-iwas sa mga pag-atake nito, nagpakita ng magandang laban. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aaway, tuluyang bumagsak ang dugo sa nyebe. Nagulat ang lahat nang makitang nanggaling ito sa hiwa sa binti ni Brunhild. Agad na binitawan ni Gunther ang kapangyarihan para magising sina Hagen at Siegfried sa kuweba. Napaluhod si Brunhild at ang kanyang hukbo, determinadong panatilihin ang bahagi sa kanilang kasunduan. Nang oras na para umalis, umiiyak na nagpaalam si Brunhild sa kanyang lupain. Sa kalaunan, ang grupo ay nakabalik sa Burgundy at nalungkot si Gunther nang malaman na hindi nagawang panatilihin ng kanyang hukbo ang mga hangganan, kaya sinira ng mga Han ang karamihan sa kaharian. Ang mga sundalo ay tumakas sa tungkulin at ang mga lalaki sa mga nayon ay nagtatago upang maiwasan ang pagsusundalo. Dahil kailangan nila ang mga hukbo ng kanilang mga kaalyado, ginanap ang dobleng kasal. Sina Siegfried at Kriemhild ay masayang ikinasal, habang sina Brunhild at Gunther ay mukhang malamig. Hindi hinayaan ni Brunhild na koronahan siya ng pari at sa halip ay siya mismo ang nagsuot ng korona. Nang maglaon, habang ang lahat ay naghahanda para sa labanan, inilabas ni Brunhild ang kanyang kabiguan sa pamamagitan ng pag-atake kay Siegfried. Binugbog niya ito sa harap ng buong hukbo bago sumigaw sa galit. Noong gabi bago ang malaking labanan, napansin ni Hagen na ang kanyang mga sundalo ay natatakot at walang pag-asa. Nagbigay siya ng talumpati upang punuin sila ng pag-asa. Sinabi sa kanila na sundin ang reyna dahil poprotektahan niya sila. Sa umaga, nakita ng hukbo ang pagsabog ng bulkan ni Brunhild sa malayo at itinuring itong isang magandang senyales. Sa pagsisimula ng labanan, si Brunhild ay sumulong sa unahan at mabilis na sumunod ang lahat. Ang labanan ay malupit at ang kamatayan ay mabilis na sumakop sa buong lugar, ngunit sa pamumuno ni Brunhild, madali niyang itinulak ang kanyang koponan patungo sa tagumpay.
Nakatitig si Etzel sa kanyang napakalakas na kapangyarihan at walang pagpipilian kundi ang umatras. Sa gabi, isang malaking salo-salo ang ginanap upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Habang ang lahat ay sumasayaw at nagiinuman, sina Brunhild at Siegfried ay sumasayaw ng masyadong malapit at sa huli ay umalis ng magkasama na nakita ni Hagen. Kinaumagahan, napansin ni Hagen na naghaharutan pa rin sina Brunhild at Siegfried sa harap ng lahat. Nilapitan ni Hagen si Siegfried ng pribado at ipinaliwanag na titiisin niya ito sa larangan ng digmaan, ngunit dapat manatiling tapat si Siegfried kay Kriemhild kapag bumalik sila. Niyakap siya ni Siegfried at nangakong tatratuhin niya ng mabuti ang prinsesa. Sa sumunod na ilang linggo, masaya ang kaharian na maging mapayapa muli at nakatuon sa muling pagtatayo. Gayunpaman, naiinip si Siegfried at hiniling kay Kriemhild na tumakas kasama siya. Tumanggi si Kriemhild, sinabing dito siya nararapat. Nang maglaon, tinanong ni Kriemhild si Hagen kung bakit hindi siya kailanman nagpakasal at iginiit niyang mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Nagbahagi sila ng matamis na sandali, alam nilang hindi sila kailanman magiging magkasama. Sa silid ng trono, nalaman ni Gunther na ang kanyang mga tao ay nawawalan pa rin ng pag-asa dahil kulang sila ng manggagawa para mag-asikaso sa mga sakahan. Namagitan si Siegfried upang tumulong, ngunit kinasusuklaman ni Gunther ang katotohanan na mas gusto siya ng mga mamamayan at pinagalitan siya dahil sa paggambala. Nang maglaon, sinabi ni Gunther kay Hagen na nag-aalala siya tungkol kay Brunhild dahil binabaliwala siya nito, ngunit tumitingin ng may pagmamahal kay Siegfried. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa nangyari, ngunit tiniyak sa kanya ni Hagen na lumaban lang sila ng magkasama. Isang gabi habang naghahapunan, binastos ni Siegfried ang isa sa mga konsehal at hinaras siya hanggang sa umalis. Si Gunther na galit ay sumigaw kay Siegfried at sinabing hindi pa siya tunay na pamilya. Nang subukan ni Siegfried na magsimula ng away, pinigilan siya ni Hagen. Nang maglaon, nakita ni Gunther si Brunhild na nang abayo sa labas ng kastilyo at sinundan siya. Kinaumagahan, sinabi ni Gunther kay Hagen na si Brunhild at Siegfried ay lihim na nagkikita. Patuloy na hinahangaan ng mga tao si Siegfried, ngunit siya ay dumarating at umaalis nang walang pakialam sa damdamin ng sinuman. Ayaw ni Gunther na sirain ni Siegfried ang pamilya, kaya pumayag si Hagen na gawin ang kailangan ng kaharian. Samantala, humingi ng paumanhin si Siegfried kay Kriemhild, ngunit patuloy siyang naglalasing sa mga bahay panuluyan at nakikipag-away. Isang araw, inanyayahan ni Hagen si Siegfried na mangaso at magkasama nilang pinabagsak ang isang puting usa. Maraming pagkakataon si Hagen na patayin si Siegfried sa sorpresang pag-atake, ngunit hindi siya nangahas na gawin ito. Sa halip, binigyan niya ng espada si Siegfried at humiling ng patas na laban. Pareho silang mahusay na mandirigma at patuloy na naglaban sa loob ng ilang minuto. Nagawa nilang disarmahan ng isa't isa, kaya nagsuntukan na lang sila. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, hinawakan ni Hagen ang ulo ni Siegfried sa ilalim ng tubig para lamang saksakin siya ni Siegfried sa binti. Nagpatuloy ang labanan at pinabagsak ni Siegfried si Hagen, kaya inilagay niya ang espada sa kanyang leeg. Nang papatayin na niya ito, sinurpresa ni Gunther si Siegfried sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa mahinang parte na tuluyang nagwakas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Hagen kay Gunther na umalis dahil walang dapat makaalam na naroon siya. Napansin niyang pinagmamasdan ni Alberich ang lahat, ngunit nang lumapit siya sa anino, nakita lamang niya ang isang punong kahoy. Bumalik si Hagen sa lungsod kasama ang katawan ni Siegfried na nagsabing natalo niya siya sa isang tunggalian. Napaiyak si Kriemhild habang isiniwalat na siya ay buntis. Sa pribado, nagdadalamhati rin si Brunhild. Sa panahon ng libing, sinabi ni Hagen na ginawa niya iyon upang protektahan ang kaharian, ngunit tatanggapin niya ang parusa mula sa prinsesa. Gayunpaman, sa halip na patayin siya, isinumpa siya ni Kriemhild na mabuhay ng sapat na mahabang panahon upang pagsilbihan ng anak ni Siegfried na magpapahirap sa kanya ng higit sa kamatayan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.